Magandang araw po mga ka-recap. Maraming salamat sa pagbalik sa ating channel. Ipagpatuloy naman po natin ang kwento ni Vlad. Matapos nga na makuha ni Vlad ang atensyon ng Deathworm ay patuloy itong nagpahabol. Kailangan na matagumpay niya itong mapahabol sa kanya habang naghahanda si Rot-Eager sa kanyang atake. Pero habang hinahabol si Vlad ay naramdaman ng Deathworm ang lakas ng mundo ni Rot-Eager at nawala ng sandali ang atensyon niya kay Vlad. Napansin ito ni Vlad at ng boses. Naramdaman daw ng Deathworm ang banta na galing sa aura ni Rot-Eager. Sa isip ni Vlad ay hindi na ito dapat magpatuloy. Kailangan niyang muli makuha ang atensyon ng Deathworm. Pero masyado pang mahina ang kontrol ni Vlad sa mundo niya kaya mahina ang aura na naipapalabas niya. Pero biglang bumalik ang kabayong sinasakyan ni Vlad. Nagpaikot-ikot ito sa harap ng Deathworm para makuha ang atensyon nito. Kinabahan si Vlad sa ginawa ng kabayo. Pero habang ginagawa ito ng kabayo ay may nangyaring kamangha-mangha. Ang aura ni Vlad at ang blessing ng serpent tila tumutugon sa spirito ng kabayo. Sinabi ng boses na ito ay isang divine secret na matagal nang nakalimutan pero ngayon ay umusbong muli sa mundo. Tagumpay na nakuha ni Vlad ang atensyon ng Deathworm. Isang napakagandang liwanag ang bumalot kay Vlad at sa kabayong itim. Muli silang inatake ng Deathworm kaya mabilis na umiwas at tumakbo ang kabayo. Sa isip ng boses, ang isang unicorn na walang sungay, at ang kabalyerong walang kabayo, abot tanaw ang isa't isa, ay nagtagpo at naging isa. Sa ilalim ng madilim na gabi, isang puting bituin ang umusbong at lumiwanag. Patuloy na tumatakbo ang kabayo at si Vlad patungo sa direksyon ni Rot-Eager. Malapit nang mabuo ang napakalakas na atake ni Rot-Eager. Sinabi ng boses na unti-unti nang lumalakas ang mundo ni Rot-Eager at muli na nitong nakukuha ang atensyon ng Deathworm. Kailangan muli nilang makuha ang buong atensyon ng Deathworm. Sa isip ni Vlad ay nasa limit na siya ng lakas niya. Wala na siyang aurang may lalabas. Pero hindi niya inaasahan ang nangyari. May mga kabayong sumusunod sa kanya. Ito ay mga kabalyero ni Rot-Eager at mabilis itong humahabol sa kanya. Sinabihan nila si Vlad na huwag susuko at tiisin dahil malapit na matapos si Rot-Eager. Isa-isa din ipinalabas ng mga kabalyero ni Rot-Eager ang kanilang aura para makatulong kay Vlad. Sinabi ng boses na sapat na aura na ito. Sumigaw ang isang kabalyero at inutusan si Vlad na ipagpatuloy lang ang pagtakbo at lagpasan si Rot-Eager. Sinunod ito ni Vlad. Unti-unti nang lumalapit si Vlad kay Rot-Eager gayon din ang Deathworm. Sumigaw si Vlad at tinawag si Rot-Eager. Makikita ang matinding konsentrasyon sa mga mata ni Rot-Eager Bazid. Tagumpay na lumagpas na si Vlad kay Rot-Eager. Sinabi niya kay Vlad na maganda ang ginawa niya. Ngayon ay siya naman. Ito daw ay teritoryo ng mga Bazid. Ito ay isang lupain kung saan hindi basta-basta nagdudulot ng kaguluhan ang mga tulad ng kalaban. Matinding aura ang lumalabas sa kaliwang mata ni Rot-Eager at tila buhawing apoy ang nabubuo sa katawan niya. Pinakawalan ni Rot-Eager ang isang matinding atake. Tumama ito sa Deathworm at umabot ito lagpas pa sa dulo ng katawan ng Deathworm. Namangha ang lahat ng nakakita sa ginawa ni Rot-Eager. Pero ang pinakanamangha sa kanila ay si Vlad. Sa isip niya ay ito pala ang kapangyarihan ng isang kabalyerong kayang obserbahan ang sariling mundo at aura. Tunay at purong mundo. Ito ay isang pangyayaring sobrang malayo sa karaniwang pag-iisip. Parang tumitingin siya sa isang bundok na sobrang taas at walang katapusan. Tinanong niya sa sarili kung ganito din ba kalakas si Godden, si Jaeger, at si Pablo. Tinanong niya rin sa sarili kung kaya din ba niya itong magawa. Sinabi ng boses na kayang-kaya niya itong magawa basta't matibay ang kanyang paniniwala sa kanyang mundo ay hindi ito matitinag at walang bagay na makakasira dito. Napaupo si Rot-Eager sa harap ng nagliliyab na apoy matapos pakawalan ang kanyang malakas na atake. Lumapit si Vlad sa kanya at tinanong kung maayos lang siya. Maligayang pagbabalik ang bati naman ni Rot-Eager sa kanya. Magaling daw ang kanyang ipinakita. Tinanong ni Vlad kung ayos lang bang nasusunog ang mga damo sa kapatagan. Sinabi ni Rot-Eager na basa ang mga damo sa ganitong panahon kaya hindi magtatagal at huhupa din ang apoy. Pero ang mas importante daw ngayon ay gusto niyang uminom ng malamig na beer. Sinabi ng boses kay Vlad na tila nararamdaman na ni Rot-Eager ang epekto ng labis na paggamit niya ng aura at temporaryong pagpapalawak ng mundo niya. Humingi ng pabor si Rot-Eager kay Vlad na tulungan siyang makatayo pero tumanggi si Vlad at sinabing gusto niya rin umupo sa damuhan.
Hindi alam ni Rhaegar kung ano ang sasabihin. Pero napangiti na lang siya. Sinabi niyang magaling naman pala si Vlad sa pagsakay sa kabayo, kabaligtaran ng mga kwento-kwento tungkol sa kanya na hindi daw siya marunong. Sinabi ni Vlad na hindi naman daw siya ang problema kung hindi ang mga hayop na natatakot sa kanya. Ayon kay Rhaegar ay napakaganda at kagilahil-alas na kabayo ang sinakihan ni Vlad. Sumang-ayon naman si Vlad dito. Habang nag-uusap ay biglang may bumatok kay Vlad. Ito ay mga kabalyero ni Rhaegar. Pinuri nila sa Vlad sa kahanga-hangang ipinakita. May dahilan naman pala kaya nabugbog daw ang kanilang mga vassal. Magaling ang ginawa niya at sana daw ay magkita at magsama silang muli. Nagpasalamat naman si Vlad sa kanila. Habang nagsasaya ay may biglang pamilyar na boses na tumawag kay Vlad. Ito ay si Father Andreas. Lumapit si Vlad at nagbigay galang. Sinabi niya na masaya siya dahil ligtas si Father Andreas. Nakangiti ding lumapit si Father Andreas kay Vlad at sinabi ngayon ay alam na niya. Alam niyang si Vlad ang nagligtas sa kanila dahil pamilyar ang liwanag na nakita niyang hinahabol ng halimaw. Nakita na niya ito noon. Ito ay ang liwanag na humati at tumagos sa kadiliman sa gitna ng gabi. Hinawakan ni Father Andreas ang mga kamay ni Vlad at sa hindi inaasahan ay lumuhad ito sa harap niya. Nagpasalamat siya kay Vlad ng Sora. Nalito naman si Vlad sa ginagawa ng pari. Biglang nagdasal at tinawag ni Father Andreas ang Panginoon. Ipinagdasal niya si Vlad, ang batang nagligtas sa kanila at sa kanilang mundo. Ang batang ibinuwis ang kanyang buhay. Ang ibang peregrino ay lumuhad din para sabayan si Father Andreas sa pagdasal. At sa araw na yon, hindi mabilang nga mga puso ang nagdasal at nagdulot ng iisang liwanag. At ang mundo ng batang galing sa mababang lugar, ay unti-unting naging matibay at lumawak. Sa Sturma, sa mansyon ng mga Bayezid, ay natanggap na ng Count ang balita at ang mga nangyari sa lugar ng mga Kanor. Tinanong ng Count ang katiwala kung 100% ang kasiguraduhan sa balitang ito. Sinabi ng Katie wala na sigurado ito dahil si Dorothea mismo ang nagbalita sa kanila gamit ang bowlang kristal. Sinabi ng Count na dati ay ang mga zombies, ngayon naman ay ang Deathworm. Mukhang kagagawa na naman ang gumagamit ng dark magic ito. Mukhang dito na namamalagi sa norte ang mga kalaban, saad ng katiwala. Ayon sa Count ay dahil ito sa kapapabayaan ng imperyo. Dahil dito ay unti-unting lumalabas na ang kampa ng kadiliman. Sinabi naman ng katiwala, sa lahat ng mga masasamang balita ay may kaunting liwanag sa mga ito. Sumang-ayon ng Count at sa mga nakalipas na mga araw ay parang parating nakakasama ang kanyang pangalan sa mga mahahalagang ganap. Mula sa nangyaring monster hunt, ang duelo sa Hynel laban kay Pablo, at ngayon naman ay ang pagtulong sa mga peregrino. Kung hindi dahil sa kanya ay siguradong napahiya na ang pangalang Bayezid. Nakakahanga daw ito. Tinatawag ng Count si Joseph. Tinanong ng katiwala kung iniisip ba ng Count na bigyan si Vlad ng permiso. Ayon sa Count, ang mga taong karapat-dapat ay kailangan bigyan ng pabuyang nararapat, ano kayang pabuya ang iniisip ng Count na ibigay kay Vlad. Pagkatapos naman ng nangyaring incidente laban sa Deathworm ay gumawa na ng kampo ang mga kabalyero ni Rhaegar para magpaulipan ng gabi, habang si Vlad naman ay mag-isa sa harap ng isang apoy at inaasikaso ang kanyang espada. Sa isip ni Vlad ay marami ng pinagdaanan ang espadang ito, nilapitan naman siya ni Rhaegar at tinanong kung bakit mag-isa ito at nasaan daw si Portly. Sinama daw ito ni Dorothea at si Father Andreas naman ay nagdadasal kasama ang mga peregrino. Inalok ni Rhaegar si Vlad na uminom ng alak. Tatanggi sana si Vlad pero biglang sinabi ni Rhaegar na parati daw siyang tinatanggihan ni Vlad. Una ay di niya tinanggap ang mani, kanina naman daw ay di rin siya tinulungang tumayo. Tinanong niya si Vlad kung pinagbabawalan ba siya ni Joseph. Hindi naman daw sagot ni Vlad. Kinuha ni Vlad ang alak kay Rhaegar, nalaman ni Vlad na ito ay whiskey. Ito daw ay inumin ng mga noble. Sa isip ni Vlad ay kahit magkaiba ang kanilang personalidad, magkapatid pa rin sila ni Joseph dahil pareho sila ng gusto. Napansin ni Rhaegar na marami ng gas-gas at pinsala ang espada ni Vlad kaya sinabi niyang ipaayos na ito. Sinabi ni Vlad na sinubukan na niyang dalhin ito sa panday ng Bayezid pero kailangan daw tanggalin ang hawakan. Hindi pumayag si Vlad dahil masisira daw ito at ayaw niya itong mangyari. Ayaw niyang mawala ang mga nakapaloob sa espada niya. Dadalhin at hahanapin niya mismo ang gumawa ng espada at doon niya ipapaayos. Tinanong ni Rhaegar kung nasaan ang taong ito. Sinabi ni Vlad na nasa Sora,
sa isip ni Rhaegar na nababagay ang pangalang Vlad ng Sora sa kanya. Parang bituin sa kadiliman. Sinabihan siya ni Rhaegar na kung patuloy niyang hihilingin ang isang bagay, sigurado siyang may makakapansin nito at ibibigay sa kanya. Hindi na intindihan ni Vlad ang sinabi niya. Umalis na si Rhaegar at binilin kay Vlad na matulog ng maaga dahil maaga pa silang babalik ng Sterma bukas. Sa isip ni Vlad ay darating ang araw na babalik siya sa kung saan nagsimula ang lahat, sa malayo naman ay tahimik na pinagmamasdan ng itim na kabayo si Vlad. Nakikita nito ang liwanag ng mundo ni Vlad, sa Sterma naman sa mansyon ng mga Bayezid, ay abalang gumagawa ng mga birda si Madam Oksana. Una niyang ginawa ay ang simbolo ng Hynel sa Derrimar. Ang susunod naman ay isang mahalagang simbolo. Pinakita ito ng Katie wala niya pero sinabi niyang kahit hindi na niya tingnan ito, nakatanim na sa isipan at memorya niya ang simbolong ito. Pero unang beses niyang gagawin ito at isang beses niya lang nakitang ginawa ng ina niya, sinabi ng Katie wala na magiging mahalaga daw ito. Sumang-ayon naman si Madam Oksana. Ito daw ay tradisyon na nakalimutan na ng mga tao, ang mga kabalyero ng ngayong henerasyon ay mga spoiled at hindi karapat-dapat na magdala ng bandila. Bandila na karapat-dapat at nabibilang sa kanila at wala ng iba. Para kanino kaya ang bandila na binoborde ni Madam Oksana at ano ang naghihintay na pabuya kay Vlad pagbalik sa Sterma? Malalaman po natin yan mga ka-recap sa susunod na kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!